Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Um, Kala ko hindi ako makapag-record ngayon, no? Pero salamat sa Panginoon kasi mayroon tayong internet. Lagi tayong merong wisdom from the Lord. Tapos hindi man tayo nagkakasakit. So, salamat sa Panginoon sa wisdom everyday, sa kalakasan everyday. Nagagawa po natin yung mga devotions natin. At gusto ko rin batian si Ate Nene, no, na nanonood dito sa mga devotions natin. I hope malaking tulong po ito sa ating relasyon sa ating Panginoon, sa paglago natin sa ating pananampalataya at paglago rin po natin sa pagsunod sa ating Panginoon. Now, tutuloy po natin yung ating series po patungkol sa leading by example in the family. Yung pinaka-effective po kasi na paglilid sa pamilya yung ipinapamuhay mo, yung magandang halimbawa na pwedeng tularan ng bawat membro ng pamilya. Napakahalaga po nito lalo na sa mga padre de pamilya. So, dalangin ko na lahat ng mga padre de pamilya rito or mga lalaki na magpapamilya, talagang bumuon sa puso't isipan natin itong mga devotions natin. At sa mga nililigawan, o mga dalaga rito, no? Nawa magkaroon tayo ng magandang standard ng sasagutin natin, no? Upang magiging kabiyak natin ng panghabang buhay. So, leading by example in the family. Siyempre, gusto mo yung magiging husband mo o yung husband mo right now, kung may asawa ka na, nagli-lead ng family na isinasabuhay niya yung leadership niya, yung you're leading by example. Hindi ka nagsasabi ng gagawin ng buong pamilya. You're not just saying it, but you're doing it. You're leading by example. Ito po ay ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya po ang Panginoong Jesucristo, He's the greatest leader of all time. Siya kasi yung perfect example. Ipinamuhay niya talaga kung ano yung sinasabi niya. So, leading by example in the family. At nung una po, kahapon, tinalakay natin yung visionary model. Gusto natin yung bawat member ng pamilya merong vision. Bawat leader ng pamilya merong pinapangarap na patutunguhan ng pamilya. Now, ngayon po, ang pag-aaralan naman natin ay faithful disciple. Pag sinabi nating faithful disciple, ito po yung tapat na disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Faithful. Tapat sa Panginoong Jesucristo. Faithful disciple. Now, yung ating pong verse ngayon ay matatagpuan po sa Luke chapter 14 verse 27. Ito po ang sinasabi, and whoever does not carry their cross. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita. Kausap niya yung mga disipulo niya. Sinasabi niya, and whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. So, sinasabi niya doon sa mga kausap niya, no? Ito yung totoong disipulo. Sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Alam niyo po, ang pinaka magiging impluwensya natin sa mundo, maging sa mga membro ng pamilya natin, mga anak natin, kapatid, o kahit magulang, pwede mong impluwensyahan, no? Nanay mo, tatay mo. Ang pinaka mabisang paraan para ma-impluwensyahan sila ay maging disipulo ka ng Panginoong Jesucristo. If you follow the Lord Jesus Christ, that in itself is very influential. Now, ito po yung teaching natin ngayong araw. Being a disciple requires self-sacrifice. Kapag ikaw ay nagdisipulo ng Panginoong Jesucristo, meron talagang sakripisyo. Imposible na ikaw ay tawaging disciple ng Panginoong Jesucristo kung hindi ka nagsasakripisyo. Bakit? Ang ating Panginoong Jesucristo mismo, siya ang unang nagsakripisyo para sa atin. Siya yung unang talagang nakakaunawa ano ibig sabihin ng self-sacrifice. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung leader na ipinamuhay niya, ginawa niya, He led by example what it means to lead. Anong ginawa niya? Nagsakripisyo na siya ng kanyang sarili. So, being a disciple requires self-sacrifice. Kung sumusunod ka sa ganoong klaseng Panginoon na nagsakripisyo ng kanyang sarili, ang sabi ni Jesus Christ,
if you want to follow me, you have to do the same. Gusto mo bang sumunod sa akin? Gawin mo rin yung ginawa ko. And whoever does not carry their cross. Sino ba yung nagpasa ng krus? Ang ating Panginoong Jesucristo. So sabi niya, sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, hindi maaaring maging alagad ko. You want to become my disciple? Carry your cross. Magsakripisyo ka. Kaya yung pagsunod sa Panginoon, ang unang-unang mong gagawin, i-give up. I-give up lahat ng mga mali nating ginagawa. Magsisi sa ating mga kasalanan. At magpasa ng krus alang-alang sa ibang tao. Ang Panginoon Jesucristo nagpasa ng krus para sa atin. In the same way, alang-alang sa paglilingkod natin sa Panginoon at paglilingkod natin sa ating kapwa, nagpapasan din tayo ng krus. At hindi ho madaling sumunod sa Panginoong Jesucristo. Yung krus kasi, symbol yan ng pain. Kaya doon natin nakuha yung salitang excruciating pain, doon sa salitang krus. Excruciating pain, yung napaka matinding sakit at hirap. So, pag naging disipulo ka ng Panginoong Jesucristo, expect mo na merong mga sakripisyo talaga. Merong mga pagsubok habang naglilingkod ka sa Panginoon. Now, pangalawa po, discipleship means following Christ's example. Ayan. Kasi pag sumusunod ka sa Panginoong Jesucristo, sinusunod mo yung example niya, yung halimbawang ipinakita niya sa atin, diyan talaga tayo dadanas ng mga pag-uusig. Biruin mo, inaaway ka na ng ibang tao. Dahil alang-alang sa yung pagsunod sa Panginoong Jesucristo, hindi ka gumagante. No? Pinagpapasa Diyos mo na lang. Na may mga ganong sacrifices tayong ginagawa. Kasi sumusunod ka kay Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, kapag sinampal ka sa kalimang pisngi, ibigay mo pa yung kabilang pisngi mo. Hindi ko sinasabi na pag sinaktan yung anak mo, huwag mo ipaglaban. Of course, ipaglalaban mo. Kasalanan sa Diyos na hindi mo ipaglaban yung taong, na inaabuso. Pero, kung ikaw yung naabuso, kung meron kang chance na gumante, ang sinasabi ni Jesus Christ, huwag kang gumante. It requires sacrifice. Parte ng discipleship yun eh. You're following the example of Jesus Christ. Discipleship means following Christ's example. Alam niyo po, nandun talaga yung tunay na kalagayahan when we follow the Lord Jesus Christ. Kahit na naghihirap tayo, nagdurusa tayo, may kaligayahan tayo because we know we share in the suffering of the Lord Jesus Christ. Kung nakikibahagi tayo sa paghihirap ng Panginoong Jesucristo, nakikibahagi rin tayo sa kanyang kaligayahan. Now, pangatlo po, a great follower is a great influencer. Ngayon po kasi, sa panahon natin ngayon, if you're a great influencer, nagkakaroon ka ng great following. No? Mayroon kang maraming followers sa social media. Now, sa atin pong mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, iba. Kapag ikaw ay great follower ni Jesus, magkakaroon ka ng great influence sa ibang tao. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesucristo, siya talaga yung pinaka-ma-impluwensya sa lahat. Wala na mas ma-impluwensya pa sa Panginoong Jesucristo. Siya yung pinaka-ma-impluwensya sa lahat. And when you become a great follower of Jesus Christ, nakokopya mo siya. Nakokopya mo yung leadership style niya, nakokopya mo yung pagsasakripisyo niya, nakokopya mo yung pag-ibig niya, nakokopya mo yung pagmamalasakit niya. And then, magkakaroon ka rin ng great influence sa ibang tao. So, i-apply natin ito sa ating mga buhay, no? Itong mga principles na ito. Kapag tayo po ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo, faithful, tapat sa Kanya, talagang faithful disciple tayo, yan po yung ma-influensyan talaga natin yung bawat membro ng pamilya. Ikaw yung titingalain ng pamilya mo, titingalain ng mga anak mo. Because you're a follower of the Lord Jesus Christ. You're a faithful disciple. Ikaw yung titingalain nila at tutularan nila, gagayahin ka nila. No? So, isa-isahin po natin application natin. Number 1, aim for self-sacrifice rather than avoiding it. Yung sakripisyo po kasi, iniiwasan po talaga ng mga tao yan. Walang taong gusto magsakripisyo. Pero tayo, mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, nakita natin si Jesus Christ nagsakripisyo sa atin. So, hindi natin siya iniiwasan. Kagaya nga ng sabi ng Panginoong Jesucristo, whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. If you want to become a disciple of the Lord Jesus Christ, then you aim for self-sacrifice.
ini-aim talaga natin yung self-sacrifice. We don't avoid it. Hindi natin iniiwasan. So, aim for self-sacrifice rather than avoiding it. Yung taong masakripisyo, yung tatay na masakripisyo para sa pamilya, yung nanay na todo sakripisyo para sa pamilya, sila yung pinaka-maimpluwensya. Sila yung talagang mag-iiwan ng tatak sa isipan ng mga anak na yung tatay ko, yung nanay ko, nagsakripisyo talaga para sa amin. No? Salamat sa Panginoon. Faithful disciple kasi sila ni Lord Jesus Christ, kaya ganun-ganun na lang yung sakripisyo nila para sa pamilya. Ganun din sa mga anak, sa mga estudyante pa lang ngayon. You can do a lot of sacrifices para sa pang-alang-alang sa Panginoong Jesucristo. Number 2 po, become imitators of Christ's way of life. Maging imitators. Pag sinabing imitators, ikaw yung tumutulad, ginagaya mo si Jesus Christ sa yung pamamaraan ng kanyang pamumuhay. Alam niyo po kung sino pa yung ma-impluwensya ang Kristiyano o tagasunod ng Panginoong Jesucristo? Kung maglilista ka ng 10 pinaka-ma-impluwensyang tao. Siyempre si Jesus yung pinakauna, Diyos na nagkatawang tao, no? Ako may lalagay ko sa number 2 si Apostol Pablo. Siya yung next na siguro, no, na masasabi nating very influential. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, "Follow my example as I follow the example of Christ." Si Apostol Pablo, ipinamuhay niya yung tinuturo niya sa iba. He led by example. Kapag si Apostol Pablo, dinidimban niya na magsakripisyo si Timoteo, siya muna yung unang nagsakripisyo. Kung paano nagsakripisyo ang Panginoong Jesucristo, yun din yung tinutularan ni Apostol Pablo, yun din yung sinasabi niya sa iba. Kaya sabi niya, follow my example as I follow the example of Christ. Tumulad kayo sa akin, gaya ko na tumutulad din kay Kristo. So lahat po tayo, if you want to become influential, gusto mong mamuhay ng, ma-influensya mo yung bawat membro ng pamilya, maging katulad ka ni Kristo. Become imitators of Christ's way of life. Tatatak yan sa isipan ng mga tao sa paligid mo, kapatid mo, anak mo, kahit magulang mo, na itong tao na to, naging disipulo ni Jesus Christ, na bago yung buhay niya, talagang todo sunod siya kay Jesus Christ. Pati yung mga tao sa paligid mo, may impluwensyahan mo. Pangatlo po, be a great follower to become a great influencer. Be a great follower, ibig sabihin, talagang pag naglingkod ka sa Panginoon, sumunod ka sa Panginoon, todo bigay, no? Walang reservation. Alam niyo po, sabi ni Jesus Christ dito sa Luke chapter 14 verse 27, carry your cross Pag binuhat mo yung cross, pinasan mo yung cross, wala nang reservation yun. Todo yun, 100%. You're giving your life. Kung paanong binuhat ng Panginoong Jesucristo yung cross, buong pagkatao niya, napako doon sa krus, walang reservation. Hindi nagtira ang Panginoong Jesucristo para sa kanya, talagang nagdusa siya. Yung latay niya, buong katawan. Ganong katinding sakripisyo. So, when we follow the Lord Jesus Christ, walang reservation. Walang, Lord, I follow you 50%. Lord, I follow you 90%. Hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon yon. When you follow the Lord Jesus Christ, you give your 100% obedience, 100% loyalty. When you become a great follower of the Lord Jesus Christ, that's the time when you will become a great influencer. So dalayan ko na ang bawat isang nakikinig dito sa devotion natin na to, no, maging influencer talaga. Paano ka maka-influensya ng iba, ng membro ng pamilya mo? Become a great follower of Jesus Christ. Pamuhay mo talaga. You lead by example. Be a faithful disciple of the Lord Jesus Christ. Now, para po sa ating discussion, how can we practice self-sacrifice in our daily walk as disciples of Christ? Paano natin maisasabuhay yung pagsasakripisyo habang tayo sumusunod at lumalakad kasama ang ating Panginoong Jesucristo? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at isama po natin ito sa ating panalangin. Kausapin po natin si Lord right now. Heavenly Father, thank you for calling me to be your disciple. Teach me to embrace self-sacrifice, just as Jesus did. Help me to follow His example in all areas of my life. Let my actions reflect His love and humility, so that others may see Him through me. Lord,
I desire to be a faithful follower, knowing that through you, I can influence others for your glory. Guide me to live in a way that honors you each day. In Jesus' name, Amen and Amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin mula talaga sa ating mga puso. At salamat po sa bawat isa sa inyo na naka-join. Laging kasama natin dito sa ating daily devotion. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po yung may natutunan dito sa mga devotions natin na ito, ma-appreciate ko po pag nakikita ko po yung mga pangalan nyo sa comment section. Yan, salamat po sa inyo. Kung may natutunan kayo, just write it down. At wag po natin kalimutan ibahagi yung mga devotions natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.